Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ito pong muli si Lolo Bert, no, na sama-sama tayo dito sa fellowship. Siguro magugulat kayo, no, bakit hindi si Pastor Boy? Si Pastor Boy po kanina, siya po yung speaker natin sa district anniversary nila Pastor Nino saka ni Pastor Jenny Ann, no? Pero meron po kasing urgent matter na siya lang ang pwedeng mag-attend. Kaya dito po, nabigyan tayo ng privilege na tayo po ang makibahagi sa fellowship na ito, no, na gagawin natin ngayon. Okay? So, maliban po sa mga 108 outreaches, magandang hapon din sa mga kasamahan natin na mga Remanians na nasa abroad. Okay, amen po ba? Bless po. Okay. So, for the last few weeks po ng live FB pa natin na video, no, ay naging pinaka-topic po natin ay answered prayer. Okay. At dito po sa answered prayer na ito, maraming mga testimony ng ating mga kapastoran. Yung healing, ano, physical healing and emotional healing. Sabagay, kung titignan din po natin nung panahon ni Jesus Christ, nung siya po ay in the flesh, 3.5 years po yung ministry po niya, at malaki pong bahagi po doon sa kanyang naging ministry ay yung pagpapagaling. Amen po? Okay. So, magtatanong tayo, no, bakit ano ba ang kahalagahan sa part ng Diyos? Why does God heals? Bakit nagpapagaling ang Diyos? No? Ito po yung pinakatema ng ating pag-aaral ngayon. At meron tayong pag-aaral na 7 reasons, no, why God heals. Okay, tandaan natin ano po na isa pa rin, ang sabi ni Jesus nung siya ay nasa lupa noon, na lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang ginagawa ay naayon sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. Amen po, na ating Ama. Amen po. Okay, so ang unang pag-aaralan po natin, why God heals. Bakit napapagaling ang Diyos? Bakit napakahalaga ito sa ministry? Bakit nung panahon ni Jesus Christ, nung 3.5 years niya, malaki ang programa niya patungkol sa healing? Okay? Sige po, ang una natin, number 1, sa 7 pag-aaralan natin. 7 rin. Kagaya ni Pastor Boy kanina sa district anniversary celebration, no? Okay. Una po ay Jesus moved with compassion, no? Yung kahabagan ng Panginoong Hesus, bakit siya nagpapagaling? O tingnan nga natin dito po, makipagbukasan po kayo sa akin. Dito po sa Book of Mark, sa Marcos, no? Chapter 1. Okay, start po tayo ng verse 40. Okay, basahin ko po. May isang ketunging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Sa verse 41, nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko gumaling ka. Okay, stop muna po tayo. So alam naman po natin, pagka sinabing sakit na ketong, ayan po yung pinagdidirihan. At hindi ka pwedeng pumasok sa bayan, kahit na anumang bayan o sa mga taong lugar, na pag meron kang ketong. At 300 meters o 300 feet ang layo mo, ay dapat, pag may nakita kang tao, sisigaw ka. Sasabihin mo, marami ako, tapos marami damit nila, hindi sila nagpuputol ng buhok. Talagang pinapakita nila na sila ay may ketong. Okay, ganun po ang kalalagayan ng mga may ketong. Malayo sila, outcast sila sa kanilang mga pamilya, at outcast din sila sa kanilang bayan. Okay, tingnan nyo po. Pero ito po yung naglakas loob, no? Nung malaman niyang si Jesus ay pumunta sa lugar na yon, at kaagad nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Tingnan nyo po yung sumunod sa verse 41. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko gumaling ka. 42.
Nung di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Okay. Because of compassion, no? Nahabag ang Panginoong Hesus. Tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Pwede naman niyang isang salita lang po niya, di po ba? Pwede naman nang gumaling eh. Naalala niyo yung unos, nung halos lumubog na sila, yung mga disipulo niya. Isang salita lang niya dun sa unos, sa dagat. Be still. At pumayapa yung unos, yung malakas na alon. Dito, sa may sakit na ito, pwede namang sabihin niya, be healed. Pero tingnan niyo po, ang sinasabi ng Bible, ang sabi po rito, nahabag si Jesus at hinipo siya. Maliban dun sa gumaling ka, ay hinipo pa niya because of compassion. Alam niyo, ang hirap pa. Tingnan niyo po, dahil po dun sa paghipo niya na yon, kasi batas po yan sa Ecclesiastes. Pagka nakahipo ka ng merong ketong, ay quarantine ka. Sa labas ka. Tingnan natin sumunod na verse. Okay, lumundag po tayo. Sa 45, sabi dito, ngunit umalis siya, ito po yung pinagaling, at bagkos ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang nakapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok. Tingnan niyo po. Ang sabi niya ron sa pinagaling niya, sa may ketong, okay, dahil sa compassion, ay kanya pong hindi lamang sinabi na gumaling, kundi inabot po niya, hindi po niya yung may ketong. At ang bilin po niya ay huwag niyang ipagsasabi. Kaya lang, sa excitement siguro nitong pasyente nung gumaling ng ketong, sino ba naman ang hindi ma-excite? Pag ikaw ay may ketong, pag sinabing ketong ka, ay outcast ka. Talo yung quarantine. Kasi quarantine ngayon, pag nahuli ka na lumabas, ikuwang ka lang . Ano magkano ang penalty? 1,000 ba? 2,000? 3,000? Ito po, babatuhin ka hanggang mamatay ka. Ganun po kabigat nun ang quarantine. Kayo, akala natin, mahigpit na yung quarantine dito sa atin ngayon . Ay, nung panahon nila Jesus Christ, mabigat ang quarantine. Okay. So, ano nangyari po? Na huwag niya ipagsabi, sa excitement nitong gumaling, nako, pinagkukwento na niya sa lahat. Ayan nangyari. Nung mabalitaan nila na si Jesus ay humawak sa kanya, ay pinalabas siya ng bayan. At dito nga sinasabi dito sa Bible, naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang napuok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Pero ganun pa man, kahit na po na-quarantine ang Panginoong Hesus ng ilang araw, pinupuntahan pa rin siya ng mga tao. Amen po. Okay, so yun po yung una. Bakit nagpapagaling ang Diyos? Dahil nga po ay because of compassion. Amen po. Di po ba ang Diyos natin ay mahabagin? Okay, pangalawa po. It is your right. Kalabitin mo yung katabi mo. Hoy, ano ba yung right sa Tagalog? Ito ay iyong karapatan. Sabi mo, kalabatin mo sa katabi mo. Ito ay iyong karapatan. O sumagot ka rin sa kanya. Ikaw rin, ito ay iyong karapatan. Okay. Makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa Mark chapter 7. Okay, Mark chapter 7. Okay? Naalala po niyo yung merong isang Syrophoenician woman na yung anak niya ay naposes ng masamang espiritu. Yung bata niyang anak ay naposes ng masamang espiritu. At ngayon ay pumunta po siya sa Panginoong Hesus, nagpatirapa. Okay. Syrophoenician woman. Okay. Yung little daughter, yung maliit niyang anak na babae, ay naposes ng masamang espiritu. Okay. Dito po sa Mark chapter 7 verse, okay, dito na po tayo sa 27. Lumagpas na po tayo doon. Ngunit sinabi ni Jesus, kasi nagpatirapa po sa kanya, yung isang Syrophoenician sa Tagalog, Syrophoenicia. Okay, sa English naman po ay ang hirap basahin, nahirapan si Tatay Bert.
Syrophoenician. Okay. Woman. Okay, tingnan po natin. Sabi rito, ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. So nung nagpatira pa po ito, lumapit sa Panginoong Jesus, hindi siya kinibo. Ang hirap nun kayo nasubukan niyo na po ba? Meron kayong nilapitan kahit sa boss nyo, sa opisina. Meron kang sinasabi, hindi ka pinansin. Tapos nagsalita, ang sabi dito, ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga, anong sabi niya rito? Tuta. May binanggit na tuta. Sa English nga, first let the children eat all they want. He told her, sinabi niya si Phoenician woman, for it is not right to take the children's bread. Ano po ang ibig sabihin po nun? Na yung kagalingan ay inilaan ng Diyos yan sa kanyang mga anak. Bakit? Kasi meron pong covenant ang Diyos at sa kanyang mga anak, kasunduan, na ito po ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Kaya dito po, babansinin po nyo nang sumagot si Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Ang tuta po rito, nagre-represent po ng mga unbelievers, ng mga Gentiles. Kaya dito po, very specific na sinasabi, bakit nagpapagaling ang Diyos? Dahil ito ay karapatan nila na kanyang mga anak. O sino yung mga anak? Na-mention nga kanina din ni Pastor Boy, no? Sa 1 John, sa John chapter 1 verse 12. Ano sinasabi doon? Ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, kanino po tumanggap sa Kanya? Kay Jesus. Ang sabi rito, at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang pagkakaiba po kasi ng Panginoong Hesus saka sa atin na tumanggap sa Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus po ay begotten Son. Siya po yung bugtong na anak. Pag sinabi kasing begotten Son o bugtong na anak, nagmula sa Kanya. Nagmula sa ating Amang nasa langit. Pero dito po sa pamagitan, kung tayo po'y tumanggap at nanalig sa Kanya kay Jesus, ang sabi ng John chapter 1 verse 12, ay pinagkalooban tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At dito po sa binasa po natin sa Mark chapter 7 verse 27, isang hintil o isang Gentile, isang unbeliever na lumapit sa Panginoong Hesus, ay nilalapit po niya, iniluluhog po niya, nagpatira pa po siya para sa kagalingan ng kanyang maliit na daughter, ang sabi doon, na inaalihan ng masamang espiritu. Una, hindi siya kinibo. Tapos, diretsang sinabi sa kanya na, first, let the children eat all they want. Nandun po sa atin ang right na kainin ang biyaya ng Panginoon ng lahat na magustuhan po natin. At tayo po, mga Rimanyans, makinig po tayo ng lubusan. Na itong pangalawang ito, bakit nagpapagaling ang Panginoong Hesus? Ay dahil po ito'y karapatan nating bilang anak. Merong covenant ang Diyos sa kanyang mga anak. At ito po ay ang kagalingan. Amen po. Okay. Pangatlo po. Oy, ang bilis yata natin. Sabi ko nga kanina, dito sa, ginanapan kasi kanina sa, dito po sa anniversary kanina nila Pastor Nino, Pastor Jenny Ann, ay dito rin ngayon sa lugar nito. Kaya sabi ko sa kanila, handa kayo ha. Pag si Tatay Bert nagturo, 2 oras. Ready ba kayo? 2 oras. Okay naman, linggo naman ngayon eh. Sige, tuloy po natin. Number 3 tayo. Okay, nagpapagaling ang Panginoon, ang Diyos, to glorify God o the Lord of Israel.
Para glorify our Father in heaven. Pag tayo'y kanyang pinagagaling. Para mag-glorify ang ating amang nasa langit. Ayan pala ang dahilan. Okay, makipagbukasan nga po kayo sa akin. Dito po sa Matthew, atras lang po tayo. Sa Matthew chapter 15. Okay, Matthew chapter 15. Okay. Verse 30 to 31. Okay. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw. Ano ba yung pingkaw? Yung invalid. Invalid ba yung pingkaw? Okay. Pipi, at marami pang mga inilagay nila ang mga may sakit na sa harapan ni Jesus. At ang sabi rito ay pinagaling sila. Okay. So multitude po ang nagdatingan. Sa verse 31, namangha ang mga tao nung makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw. Okay. Nakalalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. Dito po sa huli na verse. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Amen po. So dito po, nagpapagaling ang Panginoon para mag-glorify ang Diyos ng Israel. Sino po ba ang Diyos ng Israel? Di ba yun din ang Diyos natin? Tayo'y pinagagaling, nagpapagaling siya para noon mag-glorify, nabigyan ng kapurihan ang Diyos ng Israel at ang Diyos din natin. Amen po. Okay. Number 4. Uy, ang bilis natin ha. Number 4. Okay. Pang-apat na po. Fulfills His promises. O yung mga na-prophesy na pangako ng Diyos. Ito po yung katugunan. O, sige, tingnan po natin dito po sa Matthew. Okay, chapter 8. Atras tayo ulit. Matthew chapter 8. Dito po sa verse 16 hanggang 17. Okay, naalala po niyo yun yung si Pedro po ay may biyanan na binabanggit sa Bible. O, ibig sabihin, pag may biyanan, may asawa may pamilya si Apostol Pedro. Okay. So, pumunta nga po ang Panginoong Jesus at nang malaman niya na may sakit yung biyanan ni Apostol Pedro, ay pinuntahan po niya at nawakan niya ang kamay at gumaling. Okay. Dito po sa verse 15, ang sabi, 16, basahin po natin. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Okay, balikan natin. Si Propeta Isaiah po, kailan siya nag-prophesy? That was more than 700 years before ng birth ni Jesus Christ. At doon po sa Isaiah chapter 53, ano po ang sinasabi ron? He was wounded, referring to Jesus Christ. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And by His stripes, sa mga latay ni Jesus, tayo na'y kanyang pinagaling. So ito po, ang ibig sabihin po ito, bakit siya nagpapagaling? Dahil ito po yung fulfillment na na-prophesy noon. Na ano ang gagawin ng Panginoong Jesus. Although hindi mention doon ang pangalang Jesus. Pero sa kanya, pinapatungkulan ni Isaiah. Ito yung mga pangako noon ng Panginoong Jesus. Imagine niyo na lang 700 years
before the birth ni Jesus Christ. Na-prophesy na ano ang gagawin ng Panginoon. Tandaan natin, lahat ng action, lahat ng sinabi ng Panginoong Jesus ay yun ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Bakit? Kasi ang amang nasa langit ay sumasa kanya at ang Panginoong Jesus din ay sumasa kanyang amang nasa langit. Amen po. Okay. So, ano na tayo? Una, number 1, bakit nagpapagaling ang Diyos? Okay, dahil sa kanyang compassion, sa kanyang habag. Pangalawa, yun ay, it is your right. Ito yung karapatan ng mga anak ng Diyos na angkinin ang kagalingan. Okay, dahil ito nakipagkasundo po sa pamagitan ng covenant sa kanyang mga anak, nakasama ang kagalingan sa kanilang mga buhay. Amen po. Pangatlo po ay para mag-glorify, mapapurihan ang Diyos ng Israel na Diyos din natin. Okay, at pang-apat po ay to fulfill the promises, yung mga pangako, yung mga na-prophesy noong pang matagal sa Old Testament. At ito nga po ay nangyari sa binasa po natin sa napakaraming mga may sakit. Basahin ko ulit sa verse 16. Nang gabing yun, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at, tingnan niyo po yung sumunod, pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Amen po. Sana kung sabihin dyan na selected lang, pero hindi nagsisino ang Diyos. Lahat ay kanya pong pinagaling, ang sabi po ng Bible. Ginawain niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Specific na minention ni Prophet Isaiah sa chapter 53 ng Book of Isaiah. At ito nga po ay yung patungkol sa Panginoong Jesus na siya ang magiging propitiation ng lahat ng kasalanan ng tao. At sa mga latay niya, dinala niya ang lahat ng klase ng sakit upang tayo na ay maging mananagumpay sa pag-angkin natin ng pangakong ito ng Panginoon. Amen po. Okay. Panglima po. Panglima po ay to confirm He is God Almighty. Para i-confirma, para mapatunayan, i-confirm na siya ay God Almighty. Okay, tingnan natin sa John. Magipagbukasan po kayo sa akin sa John chapter 10 verse, start po tayo ng before ng 37. Basahin ko po. Why then do you accuse me of blasphemy because I said I am God's Son? Kausap po niya rito mga Pariseo. Ang sabi ni Panginoong Jesus, why then do you accuse me of blasphemy? Because I said I am God's Son. Ang sabihin niya na ako ay anak ng Diyos. Nagalit yung mga Pariseo. Gusto nga siyang patayin eh. Tapos sa verse 37 po, do not believe me unless I do what my Father does. Huwag niyo akong paniwalaan. Maliban kung makita niyo kung ano yung ginagawa ko na kalooban ng aking amang nasa langit. Verse 28, but if I do it, pero ito'y ginagawa niya, even though you do not believe me, believe the miracles that you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. Kinu-confirm po dito. Okay, kung ayaw nyo akong paniwalaan, pero yung mga miracles na nangyayari, na pag siya nagpagaling, lahat ng mga may sakit na lumapit sa Panginoong Yesus ay kanyang pinagagaling. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, ako'y anak ng Diyos, yun na lang mga miracles. Nagpapatunay na ang Ama ay sumasa akin at ako ay sumasa Kanya. Amen po. Ito po ay kinukonfirm na ang Panginoong Jesus ay hindi lamang siya tao, kundi siya ay Diyos. At ang ating Amang nasa langit
ang Almighty God, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng mga Israelite, ay atin din pong Diyos. Amen po. Okay, malapit na tayo. Number 6. Okay, anong oras na ba? Hoy, 30 minutes na tayo. Destroys the work of the devil. So ang isa pang pang-anim, no, na dahilan bakit nagpapagaling ang Panginoong Hesus ay para sirain ang trabaho ng demonyo. Amen po. Okay, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa Book of Acts. Lundag lang po tayo. Dito po sa Book of Acts, chapter 10. Okay. Dito po sa verse 38. Sa English po, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how under the power of the devil he went around, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Okay, sa Tagalog po, saan man siya pumaroon ay at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. So yung para pagalingin, para sirain ang ginagawang suppression na ginagawa ng kaaway, yung ino-oppress, yung napuposes, pinagagaling ng Panginoong Hesus para sirain. Bakit siya napapagaling? Para sirain ang gawa ng Diablo. Amen po, brothers and sisters in Christ. At dito na po tayo sa pampito. Ay, ang bilis naman ni Tatay Bert. Akala ko pa 2 oras. Okay, pampito po. Okay, para po, bakit siya nagpapagaling? Para po ang mga tao ay maligtas. Bakit po? Okay. Dito po tayo sa Acts. Atras lang po tayo sa chapter 3 ng Acts. Naalala po niyo yun na minsan magkasama si Pedro saka si John. Pagkatapos meron siyang nadaanan sa bukana ng templo na may pulubi. At dito nga po ay merong isang pulubi doon ay pinanganak na lumpo. Siyempre, pinanganak na lumpo di lumpo yun. At dito nga po ay humingi siya ng limos kasi po yung mga may diferensya noong panahon na yon ay dinadala sa mga karsada, sa mga harap ng simbahan para humingi po ng mga abuloy. Okay. Pero dito po sa verse 6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Subalit, may iba akong ibibigay sa iyo sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret. Lumakad ka. Okay. So ano po ang nangyari? Ay gumaling po yung imbalido. Pinanganak na imbalido. Nakalakad po siya. Naglulukso po siya. At dito po, dinagtakbuhan yung mga tao. Dito po sa Acts 4:4. Lundag lang po tayo sa Acts 4:4. Okay, basahin ko po. Gayunman marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. At umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. So, nanampalataya sila sa Panginoong Hesus. Okay. Mahigit 5,000. Mga lalaki lang po yun, hindi binanggit yung bilang ng mga babae at saka ng mga matatanda. Dahil sa nakita nilang milagro at sa pangangaral ni Pedro at saka ni John, at sa nakita nilang ebidensya, merong gumaling. Ano po ang nangyari? Ang sabi po dito sa chapter 4, verse 4 ng Acts. Ang sabi dito, gayunman marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Ibig sabihin po noon, nung makita nila yung pinagaling sa pangalan ni Jesus, ay pinaniwalaan nila ang Panginoong Jesus. At dito nga po, ang naligtas, ang tumanggap sa Panginoong Jesus ay mahigit 5,000.
Naalala po niyo yun nung tayo po ay nakibahagi sa crusade ni Benny Hinn dito sa Maynila. Mga ilang taon na rin yun eh. Na si dinami-dami na mga Christian Fellowship ay muli na-recognize ang taga-Rema. Ang galing talaga ng Rema, no? Bakit ko nasabi? Kasi po, nag-volunteer po tayo. Ewan ko kung ano pa paano winork out yun. Na tayo po ay kasama sa choir ni Benny Hinn. At yung 3 araw na crusade po niya sa Luneta, ay andun po tayo katabi lang ni Benny Hinn doon sa may stage. Naka-uniforme pa tayo nun ng kwan eh. Ewan ko ba, halos lahat tayo nun naging songer eh. Naging manganta. Amen po. At doon nakita po natin ang milyon. Umabot ng milyon. Kung hanggang saan ang tingin mo doon na sa grandstand, hanggang sa diretso, ay punong-puno ng mga tao. Naalala po niyo yun? Yung mga old-timer dyan. Ayun yung pabisto. Kasama kayo nun doon. Okay. At doon nga po ay sa harap, maraming ipinakita ron ng mga bulag. Dati, ng mga may sakit, naka-wheelchair, may nakasaklay, nag-testify sila na ilang harera ng mga kwanyo, ng mga wheelchair. May ebidensya na sila'y pinagaling ng Panginoon. At ano po ang naging resulta nung mag-invite na ng acceptance kay Jesus Christ sa mga audience? Di po ba ang daming pumunta sa harap? Daang libo ang pumunta sa harap. At tinanggap nila ang Panginoong Jesus. Amen po. Sumunod nga po dito, nag-crusade siya sa India. Di po ba? At nabanggit nga po niya ron, ay mahigit 3 milyon ang isang Hindu country. Dominated Hindus. Pero nung makita nila yung ebidensya na nagpapagaling ang pangalang Jesus, ay tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano po ang ibig sabihin dito? Na malaking bahagi ng evangelism, malaking bahagi ng ministry ng evangelism, ay yung pong healing ministry. Healing ministry. At dito nga po, natunghayan po natin yung 7 dahilan ng Diyos bakit siya nagpapagaling. Okay, balikan lang po natin. Dito po tayo ngayon pag-usapan natin sa Rema. Okay. Kailan po na-formalize na nakasama sa programa ng Rema yung Hospital Visitation Ministry? Di ba nung araw, maalala po niyo yun, nagkaroon ng training sa Central Church? May mga lumalabas, di po ba? Na nag-house to house. Meron silang napasyalan doon. Mga taga-Bagong Silang yata ito. No? Alam ko sino yung mga worker na ngayon. Nakikita ko nga sa live. Nagla-live na rin sila ngayon eh. Nabibigyan sila ng chance na makapag-share ng gospel. Sila yata ay nakadalaw doon. Ano po? At nataon po sa dinalaw nila roon na pinag-pray po nila ay may cancer. At ito pong pagdalaw nila roon ay naging daan, pag-pray po nila, tapos ma-invite nila sa church. At naging regular sa church. Pagdaan po ng panahon na nag-attend sila, naka-attend na sila ng mga camp, yung mag-asawang ito. At makailang beses na rin sila na very regular na sila sa church, Sunday church. At tapos ay naka-attend na rin ng anniversary, naka-attend na rin ng Christmas party. Minsan naghintay kami ng sasakyan doon po sa Lua. Ang sabi ko sa kanya, alam mo sister, saka doon sa asawa niya, nung inetid ko po sila, alam mo brother, sister, dito sa opisina na ito, mga boss ko pa. Sila, ang bababa po na stage ng cancer po nila. Mga, lang po, mga 2 stage cancer lang po sila. At yung mga gamot na binibigay sa kanila, kasi may mga kaya sila eh. Kaya nilang magbayad ng milyon. Pero alam nyo po, pinakamatagal na po yung 6 na buwan to 9 months.
ay kinuha na sila ng Panginoon. Mga Christian po ito. Pero ikaw, sister, ewan ko kung ilang taon na yun, 3 taon na ba yun, 4 years na yun, o 5 years, ay andun pa rin siya at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Oo, wala na siya ngayon, kinuha na siya ng Panginoon. Pero extend ang buhay niya ng ilang taon para ma-prepare ang kanyang pamilya. Amen po. Okay, ano po ang sinasabi ko po dito? Na yung simpleng pag house to house po ng ating mga kasamahan, ay meron po silang naipagpe-pray ng mga may sakit. Alam ko po, yan ang ginagawa rin ng bawat outreaches, yung mga outreaches po natin. Nag-umpisa po yan, may mga kamag-anak tayo may sakit, dinadalaw po natin. May mga kapitbahay tayo na may sakit, dinadalaw po natin, pinagpe-pray natin, pinapatanggap natin. May mga kaopisina tayo na may sakit, hindi po tayo yung ready po tayo na dumalaw at mag-pray, pag-pray sila. Okay. At ano po ang ginawa ng Panginoon? Ang ginawa po ng Panginoon, ang sabi nga sa kanyang salita sa Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Naalala niyo yung parable of the talents? Ang sabi niya ron, well done, my good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Dahil po naging faithful sila dun sa talent na binigay po sa kanila. Ito po, nakita po ng Panginoon yun. Hindi lamang po dito sa Central Church. Sa lahat ng mga outreaches, nag-respond po tayo mula sa mga kapastoran, sa mga workers, sa mga elders. Hindi natin natitiis yung mga kapitbahay natin na mga sakit na hindi natin dinadalaw. Mga kasamaan po natin. At ano po ang nangyari? Yes, meron tayo mga doktor na mga pastor. Yes, meron tayo mga nurses na mga manggagawa. Malaki ang naging role po nila. Pero ang pinaka napagkatiwalaan po tayo ay nag-respond ang church. At nung mag-respond ang church, ano po ang ginawa ng Panginoon? Pinromote po tayo, naging regular ng programa ng church ng Rema Evangelistic Church International ay walang iba po kundi ang Hospital Visitation Ministry. Nalala ko nga po, minsan nung wala yata akong o hapon yata yung Bible study ko dun sa Dirox noon, sabi ni Josie, Dad, si teacher kasi sa Central sila na assign sila yung gumaganap sa visitation. Meron yatang emergency meeting si teacher, so hindi niya makakasama sa hospital ministry. Agahan mo nga para makasama kita. O sige, sabi ko, agahan ko. Si Jenny Ann po noon ay nasa UDMC pa noon. Doon po siya nag-duty. Okay. So, pumunta kami doon. Nung nasa 4th floor na kami, di sige, kanya-kanya na kami. Nakita ko ay sa 4th floor ay 4 lang ang pasyente. Sabi ko, para bang hindi ako nasanay doon sa, siyempre pag visitation, marami. Di nakatatlo na po ako. Naku, sabi ko, last neto. Para bang naghahanap ka pa. Pero alam nyo po, pagpasok ko doon sa kwarto na yon, nakita ko punong-puno yung kwarto, yung private room. Mahigit 20 yung tao doon. Yung pala, papalabas na yung pasyente at nagdatingan yung punong-punong kamag-anak. At praise God, sabi ko, ito yung very timely na may share natin ang gospel. At doon nga po, hanggang sumating sa punto, tumayo kaming lahat, hawak-hawak kami ng kamay, at tumanggap sila sa Panginoon at naipag-pray sila. At nung lumabas na po kami, may lumapit na isa doon sa mga kamag-anak. Salamat brother, Christian din ako, kaya lang hindi ko alam kung paano ko uumpisahan. Buti dumating ka. So praise God po. At ngayon po, ito na po ang finale. Ito na po yung pinaka-final ng ating pag-aaral po ngayon. Okay, naalala po nyo yung prophecy ni Ben Hinn. Okay, ulitin ko po uli. Sa 3rd healing session, ito'y napakaliwanag
ang binigay po ang message na ito ay nung ma-feature po yung mga Rema Tarlac. O, ito mga Rema Tarlac dyan. Okay, Pastora Mean. Okay, ano po ang mensahe ng Holy Spirit sa pamagitan ni Evangelist Pastor Berry Hinn? Ang sabi po niya, there is a healing anointing that will flow to this church. He is talking of Rema Church. Naging specific siya. Ang sabi niya, there is a healing anointing that will flow to this church, Rema Church, in the Philippines. And they are ready for it. And they are ready for it. Amen po. Isang man of God na nakasama natin, na nakapagsama tayo sa Zoom. At na-feature nga po yung Rema Tarlac under po ni Pastora Mean. Ay na-reveal po doon yung healing anointing that will flow to this church, the Rema Church. Brothers and sisters in Christ. Pagaya po ng binasa natin sa Luke chapter 16 verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Nagumpisa po tayo sa pagdalaw sa mga may sakit, sa mga kamag-anak, kaopisina, kapitbahay. Hindi tayo naging madamot. Nagbigay tayo ng panahon para ilapit sila sa Panginoon. At nakita ng Panginoon yon. Pagdaan ng panahon, naging sa dami, naging programa na ng church. Nakaroon tayo ng hospital visitation ministry. At lalong dumami ang ating mga nadadalaw. Pero this time, ano po ang sinasabi rito? Hindi lamang pagdalaw. Sinasabi, there is a healing anointing, brothers and sisters in Christ. A healing anointing that will flow to this church, Rema Church, and they are ready for it. I am telling you, brothers and sisters in Christ, napakalaki ng part ng Great Commission sa buong mundo ang ministry ng healing. At hindi basta-basta yun. Yun yung hindi lamang natin i-claim, kundi ang word na ginamit ni Pastor Boy ay possess. I-possess natin ang message na ito. Pag sinabi kasing possess, meron tayong action na gagawin. Ang action na ito ay sama-sama sa kabuuan ng Rema. Ito po'y dadaanin natin sa pamamagitan ng pananalangin. Amen po. We have to pay the price. We have to pay the price. Bakit ito makakaroon ng mensahe na ganito? Para sa Rema in particular. Dahil po nakakitaan po tayo na naging faithful tayo. Nag-start po tayo sa maliliit, sa training na dumadalaw. Nakita natin yung resulta sa isang kasamahan po natin na bago siya kinuha ng Panginoon, ay ando ng kasiguraduhan ng salvation at ang kasama ang kanyang pamilya. Amen po, brothers and sisters in Christ. Ito po ang pinakatema po natin ngayon. We have to pay the price. We have to possess that message from the Lord. Yung pag-flow ng healing anointing sa Rema Church, sa kabuuan ng Rema. We need this ministry para tayo makaabot sa Visayas, Mindanao, yung prophecy rin, yung prayer sa atin na masaturate ang buong bansa, hindi lamang ang buong bansa, kundi sa iba pang mga bansa. Amen po, brothers and sisters in Christ. Nakikiisa po ba tayo sa mensahe ng Panginoon? Okay. So dito po tayo nagtatapos. Meron po tayong gagalawan ng bawat isa po sa atin. Nakita natin dyan na bakit nagpapagaling ang Panginoon. 7 reasons. Bakit napakalaki ng ministry ng Panginoong Hesus patungkol sa ministry ng healing. At nakita natin sa mundong ito, mga men of God, kung paano pag kumilos, nag-flow ang healing anointing, ay lumawak na lumawak ang Great Commission sa kanilang ministry. And I believe at this point in time,
Kahit na po tayo nandito sa lockdown, nandito tayo sa quarantine, pero hindi nangangahulugan yon na magiging stagnant tayo, kundi lalo tayong magpupursigi. We have to pay the price. We have to pray. Angkinin natin ang mensaheng ito. I-possess natin, hindi lamang i-claim, i-possess natin ito. Amen po, brothers and sisters in Christ. Sige po, tayong lahat ay manalangin. O Amang Banal at Diyos naming nasa langit, salamat po, O Lord, na naalala mo po kami ang kabuuan ng Rema. Nakita mo yung mga maliliit na bagay na yon na naging matapat ang mga anak mo, Panginoon. At binigyan mo, dinagdagan mo ito sa pamagitan na isang programa na ministry sa mga hospital visitation. At muli nakita mo, Panginoon, na napagkatiwalaan mo. Kaya ngayon, binubuksan mo ang mas malawak na ministry. Ito nga po yung pag-flow ng healing anointing, O Lord, sa kabuuan ng Rema Evangelistic Church International. Lord, alam po namin na ini-equip mo po ang gawaing ito for your glory. Maabot pa maraming mga kaluluwa sa aming bansa at sa ibang bansa. At salamat po, Panginoon, you remembered us, for your mercy endures forever. Muli, maingat namin na ibinabalik sa iyo ang lahat ng papupuri, pasalamat at pagsamba. Ang lahat ng ito'y dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Sige nga po, sabihin nating praise the Lord. Isa nga pong malakas na praise the Lord. God bless po sa bawat isa.